restricted free agents, unrestricted free agents, two-way free agents, qualifying offers, team options, player options, at marami pang iba. Kung ikaw ay isang above average NBA fan, alam kong alam mo kung ano-ano ang mga ito. At isa ka rin sa mga na-excite sa mga pagbabago pagkatapos itong NBA 2020-2021 NBA season. At kung ikaw isang solid NBA fan ay siguradong alam mo na kung sino-sinong mga NBA player ang mga nasa free agency nitong off-season. Sa free agency, merong mananatili sa kani-kanilang team at yung iba naman ay lumilipat sa iba't ibang team. Depende ito sa usapan ng NBA player at ang management ng NBA teams. It's all about business mga bro. Pero bago natin pag-usapan itong free agency, meron lang akong konting idadagdag sa ating topic ngayon na maaring familiar na rin sa inyo. At kung hindi naman ay sakto ito para sa iyo bro. Unahin na natin itong collective bargaining o tinatawag na CBA or Collective Bargaining Agreement. Ang CBA ay kontrata sa pagitan ng NBA, ito ay binubuo ng NBA Commissioner at ang 30 team owners at ng mga NBA players or NBPA o tinatawag na National Basketball Players Association na kung saan ay ang NBPA ay magdidikta kung ano ang magiging player contracts, trades, revenue distribution, NBA draft at ang salary cap at marami pang iba. Hindi na muna natin ito iisa-isahin mga bro, baka abutin tayo ng NBA Finals. Ito ay familiarization lamang kung ano-ano ang mga nasa CBA or Collective Bargaining Agreement. Ano-ano at paano nga ba ang bigayan sa sahod ng NBA player? Mapa superstar, role player, bench warmer at marami pang iba. Bawat taon ay tumataas ang salary cap ng NBA. Halimbawa na lang natin itong 2016-2017 NBA season na kung saan tumaas ang TV deal ng NBA sa $70 million to $94 million. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagkakataon ng bawat teams na tumaas ang kanilang salary cap o tataas ang sahod ng mga NBA players kada taon. Paano naman kung lumagpas sa salary cap ang isang NBA team? Pwede naman itong lumagpas sa itinakdang budget ang isang team as long as hindi ka lalagpas sa kanilang tax level. The luxury tax. Ang luxury tax ay kilala bilang parity tax. Kagaya ng New York Knicks, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers, isa ito sa mga mayayamang franchise sa NBA ngayon na kung saan ay mas may kakayahan ito pagdating sa pag-sign ng mga bigating NBA superstars sa NBA kumpara sa mga maliliit na NBA franchise teams. Paano nga ba itong NBA's luxury tax? Last NBA season ay may $109 million salary cap na nakalaan na may luxury tax level na $132 million, kagaya rin ng salary cap. Pag lumagpas ang isang team sa tax level, magkakaroon ito ng fine, depende kung gaano kataas ito. Tax apron. Ang tax apron ay para lamang sa mga NBA teams na gumagastos ng sobra-sobra. Way back 2016, ang kaisa-isang NBA team na lumagpas sa tax apron ay ang Cavaliers. Pero ano nga ba talaga itong tax apron? Ito ay ang amount na may 4 million pataas sa itinakdang tax level. Kapag ikaw ay lumagpas sa tax apron, meron maraming restrictions. Magkakaroon ng mababang mid-level exception at hindi ka magkakaroon ng sign and trade na players. Hihintayin mo lang matapos at magkaroon ng free agency. In short, mahirap na lumagpas pa sa tax apron. Player exceptions. Pero bago itong player exception, dadagdag muna natin itong rookie contract. Ano nga ba itong rookie contract? Ang mga NBA player na nasa first round draft picks ay bibigyan ng guaranteed contract na pumapalo sa 6 million pababa hanggang 1 million or maliit ng konti sa 1 million sa unang 2 taon sa team na nag-draft sa kanya. Pero na lang kung ito ay matrade sa kanilang third year bago sila mag-sign ay magdi-decide kung ito ay magiging unrestricted free agent. Ganon din sa kanilang fourth year na kung saan ay pwedeng mag-accept or decline ang player na may team option. At kung tapos na ang kontrata dito na papasok ang qualifying offer or contract extension na kung saan pwedeng mag-sign ang player hanggang 4 years or hanggang 5 years extension.
At ito ay tinatawag na designated player na pwede kung pasok siya dito sa requirements na to. Designated Veteran Player Extension o tinatawag na Kevin Durant's Rule. Tama ka bro, Kevin Durant's Rule. Tinawag itong Kevin Durant's Rule dahil sa kanyang paglipat sa Golden State Warriors galing Oklahoma City Thunder, na kung saan ang Thunder ay pwede ring mag-offer ng parehong amount ng itatapat ng iba't ibang teams kay Durant. At kagaya ng ibang contracts ay kailangan ma-meet din ito ng isang NBA player bago makonsidera dito sa Designated Veteran Player Extension. Player Exception. Ang NBA ay mayroong NBA Salary Cap. Alam naman natin na may iba't ibang paraan para ma-bypass itong salary cap. Ngunit meron din itong restrictions at ito ay tinatawag na player exceptions. Minimum player salary exception. Ito ay ang pwedeng mag-sign ng kahit sinong player ng minimum contract na kahit ikaw ay lagpas sa salary cap, lumagpas ka man sa tax apron at pwede ka mag-sign ng 2 years pa para dito. Disabled player exception. Ito ay ang team na may injured player na hindi na makakalaro ng buong season, kagaya ng mga injury nila Klay Thompson, Derrick Rose. Ito ay tinamaan ng mga major injury kagaya ng Achilles injury at iba pa. Ang disabled player exception ay para magkaroon ng budget para sa idadagdag na player para mag-sign sa team na may injured player, nakalahati sa salary ng na-injured na player, at ito ay good for 1 year lamang. Rookie exception. Kung ang isang team ay magpas man sa tax apron, pwede rin silang mag-sign ng rookie pagdating ng NBA draft, at ito ay tinatawag na rookie exception. Reinstatement exception. Ito ay ang player na naban dahil sa droga, at ito ay bumalik ulit sa dating team, kagaya lamang ni OJ Mayo na nasuspinde dahil sa iligal na paggamit ng droga, na bumalik matapos ang kanyang suspension, at ang contract nito ay mapapatuloy ulit. Mid-level exception. Sa lahat ng mga exceptions na pinag-usapan natin, ito ang mas kilala o madalas gamitin ng NBA teams. Merong tatlong klase itong mid-level exceptions. Una ay ang non-taxpayer mid-level exception, pangalawa ay taxpayer mid-level exception, ay ang pangatlo ay ang room mid-level exceptions. Ang tatlong ito ay halos magkakaparehas lamang. Taxpayer mid-level exception. Ito ay ang teams na mataas pa sa tax apron. Room mid-level exception. Ito naman ay ang teams na under the cap or pinakamababang gastos sa NBA teams. Non-bird exceptions or non-qualifying veteran free agent. Ito ay players na mayroon lamang ng 1 taon instead na 3 taon. Ito ay ang mga di natapos na season or umabot lang ng 1 season instead na 3. Contract options. Ito ay team at ang player na parehas pumapayag sa desisyon ng player sa kahit anong kontrata. May 3 type itong contract option. Ito ay ang player option, team option, at early termination option. Ang player option ay ang player na pwede mag-decide na gusto or hindi na magpatuloy ng kontrata. Ang team option naman ay ang team na magde-decide kung mananatili or hindi ang isang player. At ang early termination option, ito ay allowed kapag mayroong 5-year contract, parang pinahabang player option lang. Ito after maglaro ng 4 years sa isang team na mayroong early termination option kung aalis ang player sa isang team. Sign and trades. Kung ang player ay unrestricted free agents at ang team na pupuntahan ay wala ng cap space na pagsasaynan, mayroong 48 hours ang team para mag-sign sa ibang teams. Kagaya na lang noong pag-trade kay Chris Paul sa Rockets, ngunit ang Rockets ay walang cap space para mag-sign. Instead, si Chris Paul ay nanatili muna sa dating team hanggang sa matrade na ito sa Rockets. Restricted free agency. Qualifying offers. Ito ay ang 1-year deal sa contract na natapos ng 4 years under rookie contract at madadagdagan ang salary ng 30% more kaysa sa dating sahod last season. Maximum qualifying offer. Ito ay long-term offer sa player na magkakaroon ng 25% ng maximum salary at pwedeng mabot ng 30% maximum salary depende sa performance last season. Unrestricted free agent.
Ito ay kung saan malaya ang player na pumunta sa team na kung saan niya gusto. As long as may salary cap ang team na pupuntahan or kung wala man, pwede kang mag-pay cut para dito. Para sa inyo mga bro, ano-ano ang mga contract ang mga dapat gawin ng mga NBA team sa kani-kanilang mga player, lalong-lalo na sa mga expiring contract? Please comment down below.